Ang gusto pong amyendahin ni Pastor ay yung mga existing planning guidelines to formalize a joint planning process modeled after NATO's Comprehensive Operations Planning Directive. Binasa po ni Pastor yung NATO COPD. So nakalista na po, isa-isa po yan kung paano, ano yung mga key changes na kailangan pong baguhin sa ating mga procedures na ayon po sa NATO's COPD. Another proposal na naman po ni Pastor, syempre nag-JOC na tayo, nag-combine na sila. Nandyan din pong tinatawag ni Pastor na Integrated Planning Process Enhancement Bill. So kanina, of course, may joint na yung command nila. Ito naman yung pagpaplano, dapat din integrated. Although may existing laws na tayo na tinatawag na andyan under sa DND Department Circular Number 3 Series of 2013 implementing guidelines for the revised AFP Modernization Act, ang gusto pong amyendahin ni Pastor ay yung mga existing planning guidelines to formalize a joint planning process modeled after NATO's Comprehensive Operations Planning Directive. Binasa po ni Pastor yung NATO COPD. So nakalista na po, isa-isa po yan kung paano, ano yung mga key changes na kailangan pong baguhin sa ating mga procedures na ayon po sa NATO's COPD. So medyo mahaba-haba yan. Siguro pag mas marami pa tayong panahon, i-discuss din natin yan. So again, yun yung pangalawa, no? Yung pag-planning pa lang, sabay-sabay yan, integrated yan. Ang Air Force, ang Navy, at saka yung Philippine Army. Ang pangatlong bill po na isusulong ni Pastor, Joint Intelligence Center Establishment Bill. So even yung intelligence center nila, joint din yan. Although may existing rules and regulations na tayo, ang gustong amyendahin po ni Pastor is amend provisions related to intelligence relating to RA 10349 to mandate the creation of Joint Intelligence Center. So ang scope po niyan is to establish a centralized intelligence hub that integrates information from all services and relevant agencies, enhancing situational awareness for decision makers. So yung target po niyan is to improve the intelligence sharing capabilities and situational awareness across military operations. And ang manner of implementation, nakikita ni Pastor, is to develop infrastructure for the Joint Intelligence Center and to train personnel in intelligence fusion techniques and technologies. Ayan po, pangatlo po yan ha, ang intelligence joint pa rin po. At ang pang-apat po is the Interoperable Communication Systems Development Act. Yan pa rin, joint pa rin yung tatlo na yan, yung Air Force, Navy at saka Philippine Army. At ang existing laws po, andyan po sa DND Department Circular Number 01. Again, ang aamyendahin po natin, yung mga existing communication protocols to incorporate interoperability standards across services. So, yung communication ng tatlong yon dapat mas mabilis po. Lalo na sa pagtugon, pag may mga sakuna, may mga kalamidad. So, yun po, lalo na may threat po sa national security. Mas mapabilis po yan. So, ang panglima po is Joint Training and Exercise Expansion Act. Okay? Kung saan po yung magiging training po nila is to include mandatory joint exercise simulating multi-domain operations. And pang-anim po ni Pastor is the Joint Cyber Command Establishment Act, wherein he will introduce provisions for establishing a joint cyber command within existing cybersecurity frameworks. So dito po sa bill na to, we will establish again a joint cyber command responsible for coordinating cyber operations across all military branches, addressing modern security threats effectively. So ang target po nito is to enhance the cyber defense capabilities through coordinated efforts among services. And to implement this, kailangan po mag-develop ng cyber defense strategies in collaboration with national cybersecurity agencies, and we will conduct regular cyber drills
involving all branches of the AFP. So dyan po sa mga proposed bills ni Pastor, ang layunin po niyan is to modernize AFP. Gusto nga ni Pastor, nakikita niya, if not the top, at least one of the best in Asia. So yun po ang magiging trajectory ng AFP natin. So yun nga, during research, napag-alaman ni Pastor na may 20 billion, 50 billion lang ang nakalaan na budget para sa 2025 para sa AFP. Kung titingnan mo, mas malaki pa yung flood control project na funding na napakahalaga po ng role ng mga armed forces of the Philippines para sa ating bansa. Lalo nga, may mga threat po, di ba, sa ating national security. So dapat talaga paglaanan sila ng mas malaking budget. Kung bibigyan po ng pagkakataon si Pastor, syempre patataasan isa siya sa susulong po na pataasin pa ang budget para sa ating armed forces of the Philippines. Sabi pa nga niya, baka to increase it to 75 billion or mas malaki pa. Kasi nga, gusto natin, kung goal pala talaga natin maging first world country sa infrastructure pa lang, sa national security pa lang, dapat top of the line na. So yun po ang nakikita ni Pastor para sa AFP modernization. And aside from that, syempre, dapat maging attractive yung AFP para sa mga kababayan natin. Dapat mas marami tayong mare-recruit. Ano pa mga programa ni Pastor para din po mas marami pang mga Filipino citizens na papasok sa armed forces? Syempre, andyan yung increased salary.